Inihalin tulad ni Justin Baltasar kay Romel Aducol na kung hindi na-disband ng NBA, abay hindi daw siya maglalaro sa PBA. Sinabi ni Aducol na good decision daw ang ginawa ni Justin Baltasar na maglaro muna sa isang regional league bago sa PBA. Kaya naman itong si Romel Aducol ang gagawa natin ng video ngayon at kung ano na nga ba ang buhay niya matapos mag-PBA. Gawa natin siya ng part 2. Meron ba kayong player request? I-comment nyo lang yan sa ibaba. Gusto mo ba magkaroon ng jersey ng idolo mo? I-click mo lang Yellow Basket dyan. Send mo ang disenyo at matik may jersey ka na ng idol mo. Si Romel Aducol ay lumaki at pinanganak sa Tuguegarao, Cagayan. Siyam silang magkakapatid at siya ang pinakabunso. Pero isa naman siya sa pinakamatangkad sa kanila. Naisip na kanyang ama na magbasketball kasi nga matangkad at mapalad nga raw ang mga taong matatangkad dahil malayo daw ang mararating sa buhay. Sinubukan niya magbasketball nung nagkolehiyo siya sa San Sebastian and the rest is history na kaagad. Mukhang tama nga ang payo ng tatay niya dahil si Aducol ay isa sa mga greatest players ng Stags at isa din sa pinaka-versatile, pinakamatitibay na players dyan. Bilang resulta, siya po ang naging NCAA Rookie of the Year, 2-time NCAA MVP at 4-time NCAA Champion. Sa tulong niya, naging isang mabigat na contender ang Stags at ang mga achievements na ito ay consecutive pa. Taong 1999 pumasok si Aducol sa Metropolitan Basketball Association o MBA na kung saan nakasama niya si Alex Compton sa Manila Metro Stars at magkasama silang nakuha ang dalawang NBA championship title at siya din ang NBA MVP taong 2000. Pagkatapos ng kanyang counting panahon sa NBA, siya din noon ay nakapaglaro sa PBL League under Chowking Food Masters at rival niya noon si Danny Ildefonso. Taong 2002 nakuha niya agad ang championship title plus nakuha pa niya 2 beses ang PBL MVP plus napabilang pa siya ng 3 beses sa PBL's mythical first team. Kaya naman taong 2003 hinirang si Aducol bilang kasapi ng PBL's 20 greatest players of all time. Ilang beses din siyang sinasama sa national team at tinanghal na magiging kasapi ng Asia Club Mythical 5. Kung babasahin pa natin lahat ng achievements niya sa national team, naku, ibang klase din tong si Aducol kasi palaban yan at scoring machine. Sa kasamang palad na disband ng NBA, kaya nagpa-draft na siya sa PBA taong 2003. Taong 2004-2005 magkasunod na nakuha ng Hinebra ang 2 PBA titles sa tulong niya at nung time na yon, napabilang siya sa PBA Mythical second team. Pagkatapos ng 3 season sa Hinebra, binigay naman siya sa San Miguel. Pero isang season lang lumipas agad siyang pinakawalan at na-trade taong 2007 sa BMEG Llamados. At sa team na to nakasungkit pa siya ng isa pang PBA title. Dahil sa mga samot-saring injury si Aducol, limited minutes na lang din ang nilalaro niya. In fairness naman kay Aducol na nagtagal pa siya ng 4 na taon sa Pure Foods franchise. Pagkatapos na-trade na naman siya sa Powerade Tigers pero isang season ang tinagal niya, na-trade na naman patungo sa Blackwater Elite. After 1 season, hindi na siya naglaro. So para maging konektado pa rin siya sa game, kinuha siyang assistant coach ng Blackwater taong 2014. Naging assistant coach naman ng Lyceum. 2019 naging assistant coach ng Blackwater pa rin at noong 2021 naging assistant coach po siya ng Adamson. And after nito, hindi pa rin nalalayo si Aducol sa basketball career niya. Dahil si Aducol po ngayon ay abala sa iba't ibang training camps at guestings ng training camps para turuan ang mga bata. Bukod dyan, abala din po siya sa kanyang mga investments na puro real estate. Bumibili siya ng sariling lupa para gawing taniman at gawing pang-agrikultura. Bata pa lang kasi siya, pinapamindset na ng kanyang mga magulang na mag-ipon para sa kinabukasan nila. Dahil sa dami ng businesses niya, masasabi mo talaga na financially stable ang buhay ni Romel Aducol ngayon. At nga pala, ayon sa kanya, good decision daw ang ginawa ni Justin Baltasar na maglaro sa Regional League bago mag-PBA. Iba daw kasi talaga pag nasa Regional League ka kasi mas exciting at mas feel mo yung game. Pero dahil nga nagpa-draft na si Balte sa PBA, kaya dapat obligahin na niya ang kanyang PBA debut at baka kasi ma-penalize na naman siya.